while still I can sing, for I have this treasure. My God reigns within me, and I am determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me, and I am determined to live for the King. Hell's gates are trembling from our prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I look to His face, and when I am tempted, I'll trust in His grace. Yes, I'll trust in His grace. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me, and I am determined. I am determined. I am determined to live for my King. I will live for my Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men?
Good evening, everyone, and happy midweek. Before we will start our inspiration, let us bow our heads for a word of prayer. Let us pray. Our dear, kind, and loving Heavenly Father, this evening, dear Lord, we humbly come before the throne of grace, thanking Thee for all the blessings that You have given to us, especially for Your protection and for the gift of life. And as we start our worship tonight, I pray that You will continue to be with us and protect us from harms and dangers. Send Your holy angels to watch over us and help us also to worship Your name. Thank You for loving us. In Christ's holy name, amen. For our inspiration, let us sing Jesus is All the World to Me, Adventist Hymnal 87:87.
Maayong gabi, mga kaigsuunan. Good evening po sa atong mga kaigsuunan nga nakig-uban ka nato pagtan-aw dira sa atong live broadcast through Facebook and YouTube. And of course, maabi-abihon nga pangumusta sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Cebu City SDA Church. Niini nga kagabion, ang akong part mao ang announce sa flow sa atong service karon nga gabi. And I just want to say mga kaigsunan that the Lord is happy nga kamo nakig-uban kanamo sa pagsimba ug pagdayeg diha kaniya. Ang atong pagsimba niini nga kagabion gisugdan sa Singspiration nga giandam sa atong chorister. And then ang nakighinabi kaninyo niini nga kagabion walay lain inyong presider. And then after my part will be the opening song, Only Trust Him, to be led to us by our song leader, and will followed by an opening prayer by Brother Kim Awag. After that, we will be hearing two messages this evening. A message in song to be rendered by Brother Anthony Krausos. And of course, ang mensahe ning kagabion mga kaigsunan will surely inspire us through God's instrument, Pastor Romeo Ilustrisimo. After the message will be an appeal song by Brother Anthony Krausos. After the song will be our continued prayer band every prayer meeting midweek. After the prayer band will be the closing song, When We All Get to Heaven, by our song leader. And then the closing prayer by Pastor Romeo Ilustrisimo. Our song leader this evening is Sister Mary Jane Irango, and our pianist, Sister Charilo Abayon. And your presider, ang inyong ubos nga alagad, Sister Johanna Kate Auman. Before I take my seat, I just want to share with you a pen of inspiration from Romans 8, verse 18. It says, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Mga kaigsunan, reminder that bisan unsa ang atong na-eksperyensya niini nga adlaw ayaw kalimti nga ang Ginoo na ay iandam kanato sa iyang pagbalik. Good evening and happy prayer meeting, everyone. Let us all rise. Come every soul by sinners, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word.
Mangluhod ta lang sa pagampo. Lo. May gugmao na mong amahan nga na ikaw sa kahitasan sa mga langit, nining matahom nga kagabihon Ginoo, nining tunga-tunga sa semana, aniay mong mga anak Ginoo nagkatapok sa balay nga lambuanan aron sa pagdayeg ug pagsimba diha kanimo. Ug samtang kami Ginoo tuon sa imong mga pulong, amo ikaw gihangyo nga unta imo kaming panalanginan. Hatagan mo kami og langitong kaalam aron sa ingon nga ang mga pulong nga among mabatian karong kagabhion amo kayong masabtan ug maaplikar sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug pasiluwa kami sa among mga sala, kining tanan among gilaumon ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus, ang personal nga manluluwas. Amen. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I had to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was now then. Pushing and shouting, it's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you.
strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ako gihangyong tanan sa pagduko sa inyong mga ulo, magamputa, Diyos kabalaan. Nalipay kami sa laing higayon, nga amoy kapadayag ang imong gugma. Aside kami nga ang panahon nga among gipuy-an sa dili madugay, mobalik na ka. Kamatuoran, sa among palibot, mga ebidensya, nga mga panghitabo, sa dili madugay, ang imong anak mo padayag. Tudloy kami sa pag-andam sa kugalingon, pagpili, saktong pagpili, o paghimo sa among kugalingong available hangtod sa pagbalik. Panini among mensahe kanong gabi sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa mensahe nga ato nadunggan ni Igsoon Crusos. Praise God. Lipay ko nga karong taknaan, nakabalik ko dinhi tungod kay I believe nga sa dili nato makita nga mga mata dinhi, dunay ubay-ubay makigsuonan nato nagasunod na ni atong tulumanon. O ginahinaot kang humani ni atong sermon, dunay daghang mabutang nga mahimo nato nga maghimo tag commitment sa Ginoo nga dunay dakong kausaban sa atong kinabuhi. Humana kong sermon, unya way commitment, di malas ning sermona. Mao ni karon kinahanglan maghunahuna ta nganong niata. Niata karon ini katapusan mga panahon sa dili mo balik na ang Ginoo. Nagkinahanglan sa igo natong pagpangandam. Ang among reading sa devotional namo ganihang buntag ng hisgot nga ang pagbalik sino kalit. Bisan si Satanas wala sayod. Og labaw na kita wala sayod. Og kining mga panahon na moabot sa panahon nga we are not expecting. Og mao kining pagkakuyaw nga panahon. Kanang panahon nga naghunahuna ta nga murag wa gyud mahitabo kay doon na patay daghang mga plano, mga pangandoy. Og nianang panahon na ang Dios mobalik. Og nagkinahanglan kini sa atong igong pagpangandam. Sa atong pagtuon karon maghisgot ta unsaon nato pagpangandam. Kay dili mahimo nga istorya ra ta kuto mangandam. O kinahanglan mahibaw ta, let's try to identify kinsay atong kaaway, niining maong pakigbisog, o asa ta lamang makahimo o kadaugan. Meaning ato nga pagtuon. O aton hinumdan, mangutana ko ninyo karon, kinsa man di atong kaaway, kinsa may atong kontra, daghagay taghisgutan, pero magigsonan, salamat sa Ginoo gipadayag nga, ang atong kaaway, let's try to identify who are them. Who are they? Number one, atong kaaway, I would like to tell this group of people, number one, atong kaaway, atong kugalingon. The worst enemy ever is yourself. Is yourself. Kung di ta kadaog sa atong kugalingon, wa tay katarungan usaon ato pagdaog sa sunod nga lakang. We need to what? To overcome self. Ug unsa maning mabuta nga naa sa tugong lingon nga wa pa gyud nato natugyan sa Ginoo, hangtod na lang mo retire na ta. Ug mao ni gusto sa Ginoo nga kinahanglan nato i-surrender. Sunod natong kaaway ang sulod sa atong pamilya. Ikatulo niya so iglesia. Mo na kung mag-aagi kag kabingkil na mga tao magbutang-butang nimo sud sa imong pamilya, maunay panahon nga nakaangkon himo kang kabahin sa sakripisyo ni Kristo. O sa diha day mga tao
muhimo ni mo sa imong pamilya tungod sa imong pagsakripisyo sa Ginoo. Unya ikay daotan, praise God. Praise God. O sa diha sa iglesia nga nagbuhat ka, butang-butangan ka, praise God. Ako pagmangko ng istorya nga sa ka mission, ibutangan siya nga nang hilabot siya kwarta. Unya 5,000. Unya gikasabaan siya sa mga officers. Unya siya, sir, lisod kayo, kana lang yoy agong kuan madaot. Way maminaw. Hangtod, midagan pang panahon, taas nga panahon. Ang istorya nga unsa siya. So sao man nimo nga mao maghitabo. Apan usa ka panahon niini na istorya nilang usa ka membro sa mga church o ang treasurer gipangutana, siya kami may nagamit ato nga maapil mas pastor. O dito na justify siya. Pero human na mga kasakit, mga insultong nangabot. We must be careful. O hinumdumi nga kung makasinati ka na you are the partakers of God's grace. You are the partaker of God's sacrifice. Wapa mo agian Kung ako ning istorya si magkadaghan nga nag-experience ko, dira ka na pulo. Praise God. Praise the Lord. Og naay mga panahon nga ingno pa suban wa nagud kay naong ipakita. Unsa o mga maumay hunas mga tao. Never mind the surrounding impressions. Never mind whatever your reputations. But I am sure mahitungod ko unsa akong karakter sa tubangan sa Ginoo. Ay importante, let's try to protect sa atong reputation. Pero say naguba ang atong karakter. O mao kini kabahi sa atong pagtuon. Ini atong bersikulo sulhon makita nato karon dinhi sa Isaias 41 versikulo 40 versikulo 31. Ihangyo mo nako sa pagduko sa inyong maulo, Diyos kabalaan. Ginoo ka sa tanan. Ibubo imong balang espiritu sa matagosa namo. Nga kining panahona sa among pagtuon dili mausik, kundi dili makakat-on kamig dugang. Nga mahimo kining gahom o kaisog sa pagtakol niining mong crisis. Padag-a kami o among maangkon ang kadaugan o ang himaya uban nimo sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong bersikulo sa ulhon makita nato sa Isaias 40 versikulo 31. Nag-ingon dinhi, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Usa kini ka kulagway sa usa ka klase sa langgam. Ginhin ato hiskutan dinhi ang gitawag nga the characteristics, the 7 important characteristics of an eagle. Unya kita nam kitag eagle. Usa ni ka panahon ang akong amigo ng istorya nako nga nanagat sila didto sa Quezon, part sa Luzon. Unya silang pagpanagat, nakakuha silang isda, nakita nila nga ang ilang isda ilang kuha. Sa pagpaspas na nila, bira sa isda, pila ka minuto, ang ilang nakitaan, agila naman nakuha nila. So ang agila, ilang gidala, usa ka Philippine eagle, nahibawaan kay sa gobyerno, uyang ingon na, ayaw hilabti, ipauli. Ibaligya na to. Dili man pili baligya. Kinahanglan president ni iuli. So, nanguli sila, nga sila kuha, nga isda, kundili, agila ang ilang nakuha dito sa dagat. Ang pangutana, nga nung agila man to? Si Brother Luntabo, siya, wa mang gyud mi kahibalo, pastor, wa gyud mi nakita. Ang matong pa sa lanagat, wa gyud sila kakita, og agila. Agila kita isda, kalit ra nila sa duol na, agila naman ang nakuha. Og dinhi sa atong patuon, masabta na to nga, unsa day kinaiya sa gila, nga anong naabot dito sa dagat. Og maingon kini nga, so, naini atong pagtuon, dunay gitawag natog 7 ka importanteng butang atong tun-an sa gila. Number 1 dinhi,
Mingon din eagles fly alone at high altitude. And eagles flock together. Na mga panahon nga ang eagle, kung mulupad ni sila, nga naay kauban, ang kauban na gyud agila. Kini nga kinaiya, naingon din nga naa kini sa gilay. Kaduha, naingon din eagles have a powerful vision. Ikatulo, eagles do not eat dead things. Ikaapat, the eagle is the only bird that loves the storm. Eagle tests before it trusts. Eagles prepare for training. And the last one, eagles meet for life and returning to sameness. Katapusan na ko idugang, miingon din eagles retires and come back. Niining pipila ka mga bahin, mao ni atong tunan. Supposed to be karong gabi na ako'y giinbitar nga kauban ako din mo testimony. Karon magbalibad ako nabasahan nga di gyud mahinayon. Usa ni kabatan-on nga bata pa ni adtong September 2003. Sa ato pa ni adtong 2024 usa na katuig. Samtang nagwali ko dito sa Lapu-Lapu sa Mangga, Miyerkules to, sama din Miyerkules. Unya naghisgot ko mahitungod kung unsaon nato makabaton tag tinuod nga kagawasan diha kang Kristo. Hilabi na sa atong paninapi. Mo na ito hisgutan karon. We're talking about freedom through Christ. Kining batan-o na, nag-isgot siya, Pastor, wa man ko'y trabaho, pero may apil man kong tindog dito, nga musaad ko mahatag ko one plan offering, unsa ka kada kong kapulo, mo'y halad. Nya, pidi ra to, Pastor, nga wa man ko'y trabaho. Ay, kabalaka. Ang ato, to anak ka muhatag kung na naka-income. Pero at least, ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing, that's the right time that God will open the door of opportunity for you. Si Pastor, ampo nga makatrabaho ko. Lunes, nakatrabaho siya. Kung nalipay ko siyang balita, Pastor, nakatrabaho ko, unya, nana ko'y income 2,500 sa Osaka, simana. Sa ato pa, 10,000. Unya, iyang asawa, ang sweldo siya at 300 ram kuno ang adlaw. Unya, nag-abang pa sila. Naasiming na nilya. Lisod-lisod. Pero niinig gayon na, nagkatrabaho siya. Pagkakita na mo usab, siya, Pastor, ampo ko nga makasakyanan ko. Uy, mo ba? Sigo, mga ampa mga Ginoo nga makasakyanan ka, imong isulti, kanus-a, nimo mabayran, kung naan ang sakyanan, kanus-a ka makasakyanan. Sa diha na sakyanan, ang sulti ampo, mangayo ka sa Ginoo, pila ka buwan gikan karon mabayran nimo sakyanan. Itawagan ko niya, Pastor, naan sakyanan? Kung kanus-a nimo, gusto mabayran sa sakyanan, usa ka tuig, nagampo mi. Sunod na mo kita, siya, Pastor, eksakto gyud ang akong nabara man sila sa sakyanan, usa gyud ka tuig akong nabayran. Wow! Wonderful! Supposed to be siya kung tayo mo istorya ako ning gi-relate nimo. Unya, mingon siya nga, nga nakasakyanan man ka nga tag 10,000 siya, Pastor, income naman kong 75,000 a month. Uy, mao ba? Unya, katong Domingo, atong January, nagkita mi. Siya, Pastor, nagoy hangyo. Mangayo ta si Ginoo, magpaampo ko. Unsa may imong pagayoon si Ginoo? Siya akong pagayoon, Pastor. Natabangan ko si Ginoo nga, karong 2020, ang akong offering, dili na 10%, kundi 20%. Wow! Praise God! Gitawag kini siya gitawag na to law of attraction. Kung ang tao ma-attract siya sa pagbuhat og matarong, pagkabalaan, so ang iyang hinahuna diha. Pero kung ang mga tao ma-attract siya mito sa material nga mabutang, ang iyang hinahuna, nanakoy sakyanan. So, lahi. So, din makita nimo ang imong kita what is in your mind. Pero nalipay ko ani sa iyang siya, Pastor, doon ako'y tulo kapampuan nimo. Number 1, iampo nga magsugod na ko sa 10-20% offerings. Imagine, ha? Usa pa katuig gikan siya pagkadungog. Karon musugod na siya. Kita sige naman tagadungog siguro. Pero nagsugod naman sa hinuon mo. Salamat tas Ginoo. 20%! Siya, Pastor, ang sunod,
na ako'y himuong ministry sa Ginoo. Wow! Mo ni mga taong utok, Ginoo ra gyud. Oh. Ampo ko. Ikatulo, ampo ta pastor nga makabalay nako sugod karong tuiga. Pila kantidad si mong balay? Mangayo ko pastor 5 to 8 million. Wow! Praise God. Batanon pa. Kaya karon nakita niya si sa pastor, nakita na ako ang bidlisew sa paglaom nga gihatag sa Ginoo sa atong gipangayop. Supposed to be karon batanon pa ni mga 30 na kapin edad na atong madunggan sa experience. Dinhi mao day giingon si John Wesley, "Give me 100 men who desired nothing but God. Only God. Nothing more. Give me 100 men who fear nothing but sin, and I will shake the world." Karon nagkinahanglan ta ng mga tao. O atong pangutana, kung dinhi dunay 1,000 nga membro sa Cebu City, pila ka nakaabot ni ining level of thinking nga naa karon. Si Ellen White naghisgot nga niining panahon na we need revival and reformation. Because what? Tungod kay atong panahon dool na gid kayos. So dinhi nag-ingon din, eagle fly alone at high altitude. Kung muadto siyang taas nga mga panahon, siya ra gyud himo ani. Di siya gusto nga dunay makadistract niya. Unya mingon, they are not with sparrows or other smaller birds. Kay kung makauban siya ni ining sparrow, geese, or uban pa, pagkaon niya. So, maguba ang iyang attraction. Mao na yung pinulungan na yun, birds of the same feather flock together. Eagles can focus up to 3 miles from the air. Mao di ito nga usak ka isda nga nakita si eagle nga mo'y target niya ug wag laing makasamok niya sa diha nga mo target siya sa iyang pagkaon, mauro ga iyang gidayban nga bisag usa ka lain mato pa even 5 miles. Sa makita ni niya doon siya powerful vision. Pag-dive niya, mauro gito iyang target. Ug nakuha gyud niya ang isda, pero siya mo ay nataga ug siya ay nakuha. Ato pa pasabot nga nung nahitabo man ni tungod kay ang eagle, ato pa siyang kinabuhi, muhimo siya og gitawag nato strong ang iyang determination. Naa ba kay goal sa imong kinabuhi nga ibalik sa Ginoo mandam? Ay pastor, ganahan gyud ko nga maandag ba sa Ginoo kami sa akong pamilya. Pangutana unsa imong gihimo? Do na ba kay program sa imong pamilya nga kamo matag usa kada adlaw nagtuon sa Biblia? Nag-ingon nga niining crisis malabot, maglisod og barog ang tao. Ano man? Mingon dinhi, tenfold. Ako na nagisgutan makadaghan dinhi nga niining katapusan panahon ang yawa muhimo siya tenfold greater than it was in the apostles. Sa ato pa ang iyang temptation, grabe. Sa una 10%, karon 100%. O giingon nga wa gyud makabarog nato bisag kinsa. Kinsa may makabarog nato kung 100% nang himo siya wa. Nga napukan magani itong mga maalam nga mga tao, mga eksperyensyado nga mga tao, sa 10% pang iya gigamit. Here comes the Herodian sa panahon ni Jesus Christ. Nahimong kontra sa panahon ni Jesus. Here comes the Pharisees, mga community leaders. Nahimong kaaway niya. Here comes the Sadducees, mga pangulo sa simbahan. Nahimong kaaway niya. Kining tulo, the big three sa unang panahon. Mauni mga tao nga gibantog sa kabalog kaalam, eksperyensya o power. Napukan ni Satanas 10% pa lang. Ang pangutana, kinsa may makabarog nato? Kung himo ng 100%. Si Ellen White naghisgot, wag gyud makabarog. Og miingon siya, gawas lamang kung ang imong pulong na puno og nalig-on sa pulong sa Ginoo. So mabalik ko. Andam na ba inyong pamilya sa crisis? Ako, nalipay ko sa akong asawa, kay sa una,
ang akong asawa magbasa siya sa Spirit of Prophecy. Nahuman niya agbasa ang tulo ka dagkong libro sa Spirit of Prophecy. Pero mo ingon kog Biblia, siya maura maghihapon sa Biblia. Kalisod sa busay. May mga tao nga lahi isang utok ba imong istoryahan. Engko nga ako gibasahan siya nga ang Biblia lahi gyud sa kuan. Spirit of Prophecy kay ang Spirit of Prophecy oo gitawag ni siya nga giingon sa Ginoo, believe your God and believe your prophets. Ang Spirit of Prophecy, ang Bible, ang Spirit of Prophecy, they are what? Product of prophecy. Unya tol kay product man sis prophecy, imutun-an aron mouswag ka. Dili ra ang Spirit of Prophecy. Karon nalipay ko nga igmata na ako sa isbuntag, usay igabot na ako sa lakaw, nagbasa siya sa Biblia. Karon mangutana ko, pila man dinhi ang panimalay karon nga ang inyong pamilya dunay program sa pagbasa sa Biblia o Spirit of Prophecy. Daily! Very alarming, bisan sa among pastor, nag-ingon sa panahon sa meeting na sa Palawan, nag-ingon na, doon na kay survey nga gihimo nga ang mga pastors nato dinhi sa Pilipinas, 70% kad mobasa sa ilang Biblia kung maghimog sermon. Abi na, that's very alarming. Why exception? Bisan pastor. Kung makakita mo sa inyong pastor ng way basa sa Biblia, gawas lang kung maghimog sermon, there is something wrong. We need to what? To be aware na. Lisod ang atong panahon. Ano man? May mo na gingon sa man ako wali. Kung wata, mo na mag-isuon bisan sa puliki sa atong trabaho ayaw kalimot. Hatagig panahon ang pagtuog Biblia. We need to prepare. Kinahanglan nga usa. Kinahanglan muhimo ta diin pagpangandam. Unya usaon na to pangandam, eagles fly alone in high altitude. Kinahanglan mo taas ta sa atong level, sa atong pagtanaw, sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Aside na ta. Sunod, kung nagbasa ta sa Biblia, atong i-develop at atong spirit of prayerful life. Ay nang puon. Kay karon nagtuo si Ellen White naghisgot nga kung iya gitan-aw ang ilang iglesia sa unang panahon, miingon siya nga there are those who are registered their names in our church. But, dunay but, miingon siya nga, not 1 in 20. Sa ato, pag kung usa ka gatos, di ka kakaplag og 5. Upat, kumusta ang 96? Og miingon siya, kining hitabua, history repeat itself, especially in our time, in the last days. Tungod kay Satanas muhimo na. Karon, kung sa unang panahon ni Ellen White ni tabo ni sa ato ka makaklaro ka tanay tulo ang pangutana kung nay tulo ato itudlo na asa man lisod kinahanglan ato ni matunan kay din hini ata din sa church pero wata kahibaw sa atong destinasyon igabot og crisis usaon atong barog kinahanglan tag power unya mingon like an eagle. Sunod, ingon din hing eagle. Eagle can focus. Eagles have a powerful vision. Ang ato, di mo na kinahanglan nga ato ng himuon ang atong pananaw. Og madamlag mo balik ng Ginoo. Ibalik sa Ginoo usa ko. Ang akong pamilya og ang mga tao nga akong ihaguan. Ang pangutana unsaon nimo? So ang imo ko galingon kinahanglan usa, magadaog ka. Unsa ang pagdaog? Mo na akong giingon. Number 1, ibong time sa Ginoo. Naa ba kay gitawag nato fasting and prayer? Naa na ba kay gitawag nato nga Bible readings? Daily. Kung wala na, ayaw pag-expect pagdagabot sa dagkong pagsulay magkabarog ka. Ay na lang. Mo na yung Pastor Seth karon kinahanglan pa istoryahan nato igsoon. Igsoon, Ginoo ra man gyud ni. Yawa, langit, impierno, magklaro na ta. Kung di ta magklaro sa atong pag-alagad,
Ayaw na, masamok na tayo simbahan. Daghan kay tao niya, walay maluwas. Murag sakit man sa piminawon, pastor. Mo na gini kimaturan ron. Kaya ano man, alagad ta. Kung alagad, alagad. Mo na giingon ni, sa giingon ani Joshua, alang kaninyo, o ako pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Akong gisuryahan ang akong pamilya. Sultihan ta mo, ako, di man ko kapugos ninyo. Pero sultihan talag yun mo, padi mo magmahay. Kay ang ngilngig baya nga kaaway sa katapusang panahon usa ni ini pamilya. Sa diha nga moadto na mo kay manlayas, kay tungod sa linutusay. Pero wa ka kahibaw nga kini di im kauban pag linutusay, maura di mo tugyan nimo, e dili andam. Dili magkahimos pagbarog sa presyon. Una ba? So karon mo hinahon ako. Kung mobalik ang Ginoo karong adlaw, pila man nato magaingon nga we are ready. Are you reading your Bible? Daily. Your spirit of prophecy. Doon na ba kay meditation? Doon na ba kay panahon sa pag-awit sa Ginoo pagdayeg kada adlaw? Kung nahimo na nimo unsa pa gyud? Gihimo nimo imong time sa Ginoo. Yatagan nimong panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaduha, nagpagamit baga sa imong talento sa Ginoo. Sa mga panahon ining atong crisis karon, unsa may naa pinakadako nimo? May tungod pagpauswag sa imong mga kabtangan o pagpauswag nimo sa imong karakter nga masibo sa Ginoo matag adlaw. Dito sa langit, kung maadto ka igsoon, di ka kakitag tao nga dinhi sa yuta. Kung imong tanawon ang mga tao dito sa langit, mga tao na silang mga tao gitamparos, mga tao na priso, uban gipatay, gibutang-butangan, gipakauwawan. Apan ka na silang mga tauhan na mo ng mga tao dito maluwas. Mo na, niining panahon na kung makaagi taan na, hinumduman na ito, mo na part sa atong growing. Tungod, kaya ang atong kinabuhi karon mo kinahanglan mo undergota ni ining eskwelahan. Eskwelahan sa langit. Nga ni ining mga examination, mo ni gitawag nila trials and temptations. O ang Ginoo nagsangpit na to, nga it's, kung ang atong trials, if our trials is so heavy, if our temptation is very strong enough, and our doubt is what? So cloudy, just hold your patience and place everything into the hands of God. May ingon din sama sa eagle, nagapaabot, unsay mahitabo. Unsay mahitabo. So, mauni nga ito hatagan karong emphasis. Sunod na ito, igsoon, ingon din eagles do not eat dead things. Na nakaibisyon, nga imong pamilya maandam na, imo nang gihatag imong panahon, gihatag na imong talento, gihatag na imong lawas, gihatag na imong salapi, inihigayon ng mga tanag. Unsa pa'y uban nga kinahanglan. Eagles do not eat dead things. Kanang eagle, mukaon na silang bitin, buhi yun na. Mukaog isda, buhi yun na. Eagles always feed on fresh prey. They do not indulge in that which is rotten or spoiled. Dili sama sa vulture. Onya, kining mga mingon din steer clear of outdated and old information. Study well and always remain fresh in your mind. Don't let rotten attitudes, mindsets, or people pollute your life. Ayaw gituguti. Nasi mo ko galingon, makadaot nimo. Kini, naghunahuna ko nga, sa atong pagkaong magkristohanon, nga makaservis tiyo patas kinuingon din nga, whatever you do, whatever you eat, or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Kini pagkaklaro gyud usahi, magkahunahuna ta nga unsa may atong nasabtan ani. Si Ellen White ni ingon nga sa ini adto ang pagkaon kuno sa karne okay pa, pero karon may siya is not safe now. Unsa may bot pasabot anang dili na safe. Tungod kay ang atong mga panahon lahi na sa una. Og midugang siya sa church gitaw councils
gitawag nila Councils on Church 229, paragraph 4. The animals are diseased, and by partaking of their flesh, we plant the seeds of disease. Sayop ka ang Ginoo sa ihatag nga pananaw ni Ellen White. In our own tissue and blood, then when exposed to the changes in the malarious atmosphere, these are more sensibly felt. Elsewhere, when we are exposed to prevailing epidemics and contagious diseases, the system is not in condition to resist the disease. Now, di mga panahon nga moadto ta maigot ang sakit, ngano di ta makaresist, dinhi gihatag na kada panahon. Kadihas pagkaon nato o kining pagkaon na giingon pinaagis pagkaon nato sa unod. Ingon siya dinhi. Ako nabasahon. Sa Council on Stewardship 444, paragraph 2, if meat eating were ever helpful, it is not now safe. Cancers, tumors, pulmonary diseases are largely caused by meat eating. Akong amigo naingon siya nga, doon nag-study, unsa kadako sa makadaot sa coffee, kadaot sa liquor, kadaot sa sigarilyo o sa karne. Mas dako pang kadaot sa karne, ikumparar ani. Pero kung di pa imnog coffee, kung dako ay kadaot, ang pangutano ko sa ila ito himuon. Kunya, very interesting. Miingon sa Ministry of Healing 24, many die of diseases. Wala ingong gamay ha, ibutang nato mini, Pastor Pantaleon. 75%. Wholly due to meat eating, while the real cause is not suspected by themselves or by others. Sa diha nga mukaon di tay abutan masakita, ingno ta cancer pulmonary, lahi ang mapasinganlan. Wa na relisar nga ang kinungdan di ay niining taas nga panahon sa atong pagkaon. Ang Ginoo gugma, gusto niya mo taas pang atong kinabuhi. O gusto niya nga niining mga panahon na unsa mahimot ang kinini ang panlangin. Unya miingon siya nato dinhi nga ang niini katapusan ng mga panahon dunay iyang pahinumdom nato nga doon tay mga pag-ampo o say atong mga pag-ampo wala usay dungga sa Ginoo tungod kay wala man nato hatagi pagtagad og effort sa pag-prevent gikan ni ining mga pagkaon nga maghimog sakit. Kung ikay Ginoo, ingka anak, ay kaon ani makadaot ha. Ay no sa mas papa oy. Ay wa kaon lang yun di bitaw ni kanunay. Usay na may ang rason sa atong mga anak. Pero ang Ginoo ayaw kay makadaot na ni. Naanay mapagkaon nga akong giandam nimo. Ako tong gibutang din higsoon. Niya ako tong pagitaon. Ingon din nga ang mahitungod din ni mga pagkauna gihisgutan din mag-andam ta. Kunya gikan ni ini mga pagkauna ang Ginoo magpadako no ta didtog mga pastors, mga leaders kay magampo sa atong masakiton. Apan dili mo fit ang pagampo kung iyang nakita ang tao nga giampuan, human siya ayuhon, mubalik ra gihapon siyang sayop nga practice. Correct bang Ginoo? Unya madaot ang iyang lawas. Unya niini katapusang panahon nag-ingon din si Ellen White nga usas sa mga pinakadako nga himuon sa yawa non-effect of the spirit of prophecy. Mahitabo nga ang mga tao sa Ginoo di namutuo sa spirit of prophecy. Ilabi na may kung maghiskot na yung pagkaon, nga naman. Madaot man ta. Pero here comes usa ka klase sa langgam. Kansang attitude nga kamaog yung mupili. Og nahibaw siya nga niini mga pagkauna, dili maayo niya. Kita karon gipananglitan ta niini usa ka attitude sa langgam. Kinahanglan kaon og siya fresh. Sa among panahon, sa among eskwelahan, doon ay lecturer naghisgot nga, ang ato kung kinabuhi, moabot patag
120 nga di pa ta mag-ango-ango. Kung nagsunod lang yun tas procedure, may tungos pagkaon. Naamatan, nutrition, exercise, water, sunlight, temperance. Ang problema, wala na tayo temperance. Wala pa tayo exercise. Wala pa sunlight. So magdali, dayon, wala pa yung rest. Nya nawa pagod ang trust in divine power. So wala. Pero kung ato ni sundon, mingon, 80% hilaw sa atong pagkaon, ang 20% luto. Karon sa atong pagkaon, pila ra may atong kanong hilaw. So 80% ang luto, 20% hilaw. So wa gyud gihapon igo. Uya kung magkaon ta, unsa ba gyud? Kinahanglan nga daghan ang pagkaon buntag, gamay ra sa udto, unya hapon gamay na lang. Unya ang atong pagkaon gihapon gamay sa buntag, gamay sa udto, bira pagkahapon, paggabi. Kanunay ang atong mga practices kalibutan, di mo sibo. Sa gitudlos Ginoo nga naman kay ang atong mind corrupt. Mao ni nga ibalik nato ang atong hunahuna diha sa Ginoo. Dingon, eagles is the only bird that loves the sun. Wow! Kung storm, mato pa mo saka siya taas mo, soar high. Unya, sa tuwa na siya sa taas. Dayon, iya nang ipabilin ang iyang pako. Unya, mauna mo dive niya, ma-enjoy siya. Panahon sa crisis kinabuhi ingon, being a Christian in the making. Kung makadungog mo og pagsuway sa inyong kagalingon, what is your reaction? Pastor Pantaleon, ingnon ka, dinhi, nga nangawat ka. O niya ipahibaw sa daghang mga tao, what is your immediate reaction? If you are the Son of God, the first reaction, ang angayan mo, praise the Lord. Praise the Lord. Ano man, nagpasalamat ka sa Ginoo nga butang-butanga. O ikaw, kininiang, huwag ka nagtarong sa imong tanan nga mabutang-butang ni mo kung ano mo ang imo isulti, praise the Lord. Kung sa diha nga mo reaktag, di maayo, wa pag yun nabautismuhan, wa pa namatay, nalubong ang atong pagkatao. We need to overcome self. Mao na kinahanglan, ningon din ang eagle, kinahanglan nga usa, kung makaagi ta, kung mapagsuway. Naingon ang balang kasulatan nga sa diha nga kamo, pagadaog-daogon, pagabutang-butangan, pagalutuson tungod sa akong ngalan, panaglukso ka mo sa kalipay. Panagpakpak ka mo, o siya ito himuon. Praise the Lord. Salamat Ginoo nagkasuway. Nakaagi ko sa akong kinabuhi, usay akong nakita na akong asawa naghilak. Kada kadlawon, maghilak, magdangulngol. Kunya, napagmatan ako, agiingnan, galing, bangon. Kung doon na may mga panahon mo, ingon ka sa Ginoo, praise the Lord. This is the right time. Laliman lang ka. Ayaw, lagyan ng laliman ka. Praise the Lord. Ano man. Kay kining bahina, paagi o panalangin ni si Ginoo nimo, nga kining mga pagsuway nato, magkita tayo sa kita ta sa interventions Ginoo. Mo na panahon nga makupya nato ang kinabuhi ni Jesus. Kati hilak sa akong asawa, giilad mi, gasto kag dako kay butang, na may mangilad sab. Mga igsuon pag yun na to. O, kung sa pag yun na butang-butangan pag yun ka, may ilang kung butang-butang ka mura. Tibo kalibutan, pahibaon. Kahibaon man mga ito istorya na ako sa una. Pagka-grabe, tibo kalibutan. Pero sa diha, istorya ko nila, ko nga, what's wrong? Sa di, ako, wag yung problema na. Bisan, unsa ilay kasulti na ako, basta sa Ginoo, naghibaw mang Ginoo sa akong gibuhat. Lois Ginoo, salamat yun, wag ikatandog ato. Kahibaw ko nga, singko, kahibaw ka, kung di ta kadaog karon, unsaon pa man nato magdaog, sa mas dako pa ni. Wala ka kahibaw nga sa sunod, anim na abay dako. Ano na yun nag-remind na ako sa akong pamilya. Kining crisis karon, di pa ni mauna abay dako. Di ta kabarugan ni, usaon na ito barug. Kung dili ka kamao musultig, praise God, doon na pa'y dagkong butang, ang kinahanglan dagon sa imong kinabuhi.
Di ba? So, kinahanglan panahon sa pagsuway, the eagle test before a trust. Kinahanglan imong sulayan. Mao na nga, imong sulayan, imong kugalingon. Ako gisulayan ako galingon. Kung bisag sa kabisi, dali, mugastog yung kong panahon sa worship. Dali na yun ba? Lord, please. Tagay ko pa naman. Bisag sa akong kabisi, naanay nanawag, o niya, ipadali, appointment, Buda, himog yun kong pagbasa sa Biblia. Muna akong giingon nga, I have this commitment, 5 to 30 chapters a day. Kay kung wala ko'y commitment ani, wag yun mahitabo. Di ba? You should have a commitment, Ginoo. Ang pag-ampo, Lord, business kabisi, na yung mga panahon nga mag-ampo yun ko. Ako yung pangayos, Ginoo, ako ginig balik-balik, 20 to 50 prayers a day. A personal prayer. Kay lahi man sa manawag nimo daghang pampo nimo. Tingali na nanawag nimo nakaampo ka 30, unya nagampo sa kaim ko personal 30. God is good. Makita nimo ang dakong kausaban. Meaning nga ang Ginoo imong gimahal. Gihatagan nimo pagtagad tungod kay sincero ka may tungod sa imong malabot. So I would like to challenge, karong ako giwali, kuman sa ako wali, kung wagi hapoy mo saad karong magbasa sa Biblia, mausay ka kung wali. Kung way mo commit gihapon sa inyo kugalingon nga karon magampo na ko sa Ginoo. Ang akong pag-iigsoon, magampo mo ni. Kung magbasa ko sa Biblia, kada chapters, human ako basa, magampo. Kung karon nakaampo, nagbasa kog napulo ka chapters, meaning, yan ang panahon na nakaampo na ko sa Ginoo kanapulo. Kung mag-awit ko, kaawit akong giawit sa diha nga mag-meditate ko, kada awit at the end of the song, naghimo ko short prayer. Maglakaw ko, magsakay ko sa motor man ni ako, kada traffic, pause for a moment to pray. Ako nag-istorya ninyo sa bantayan, kauban ako nga mo itong mga teachers, nagsakay mig sakyanan, o akong gipandidaan. Sabi ko, akong tanaw ni, ining atong mga teachers, kung mag-ampo bagyo ni sa ilang pag-travel. O niya, ini panahon na, nag-ampo mi. Sama sa akong travel, perte magyo sa diya sa istorya, katao, naabot mi. Abot mi o danbantayan. Wa mo gyud ko kakita. Uyaw ginintentasyon no sa ice travel, no? Way ampo-ampo. Unya, sa pagsakay na namong sakyanan, linaw man. Oy, bidaggo mabaod! Parti ko sugah, baod! Misud na! Unya, kay katong mga tatalanta dito, Abi, Maria, ampo, San Vicente Ferrer, tabangan mo kami. Ay, wala na. Ikasapon, ayaw mo din lakaw-lakaw, kaya makwanta. So, ato kayo nakita na ko, ang ako mag-uban, hasta akong asawa, nahiwi ng baba. Ihilak ko na, Ginoo, tabangin mi. Ikaw mag-ampo. Ikaw mag-ampo ka. Unya ako, gitudlo-tudlo ko nila. Unya, nagdidto ko, naglingkod. Unya, sige, nabasa na. Nag-smile ko. Oh Lord, salamat sa imong pagsipti. Nasuko sila na ako, kaya nagkatawa raman ko. Unya, lisod naman kayo. Pag abot sa daplin, siya, anong gisi-gisi ka nga, kahibaw ka nga. Ko, o ba kaghibaw nga nag-ampo ko sa Ginoo sa atong pag-travel? I prayed 30 times. Akong ginang Ginoo nga, kini among trabila, paabutag yun mi sa among destinasyon nga safety. Nag-ampo na ko sa Ginoo, mituo ko sa akong ampo. Ako nakita, aman mo'y ampo-ampo, kaisa raman. Pahin mo din, pagsulti ko, kinsa nag-ampo ninyo. Puro ko kita. Kunya, samtang pagsuod sa kinan, nagsugod na ko pray. Dayog travel. Waso ko kita ninyo nag-ampo. Pero panahon nga bagyo na, pertihin nila kay awit, o niya nag-ampo, dagko pa kayo mong inampuan. O sa ito na manguros, panahon nga kilat na. Wrong attitude of Christians. Kining mga Kristohano, kalisod mo ampora, meaning di yun siya tinuod nga Kristohano. Huwag yun nakakunik sa iyang relationship sa Ginoo. Kay kung tinuod pa nga may relationship, many times, kung daghan kag pag-ampo sa panahon sa crisis, mas daghan pa sa wapay crisis. Correct ba, Pastor Pantaleon?
Kung panahon, may abot mo problema, nagampo ka ka ng puwo. So, pa'y crisis, nagampo na ka 20. That's the right attitude being a Christian in the beginning. Ug mao ni gusto sa Ginoo nga kita nga mga Kristiyan kinahanglan sa mahitabo. Muhimo ta ni ini mga lakang. Magtubo ta, ha? Magtubo ta diya sa pagtuo. So niining mga crisis mao ni panahon nga usa pagampo ta sa Ginoo. Adto mi didto sa bukid sa Luzon. Unsa ni pinakata sa bukid? Unya mi adto mi didto sa taas kay nga bukid nga makasuod na dito katong madagkong sakyanan nga maghakot ubas nga ang gisakyan. Lalom kaayo ang clip. Unya din hinamabato na pag yung mga bato nga murag hapit mga hug. Ini higayon na sa among paingon ngadto nganong gidami didto sa Abra, bukid sa Abra. Ang akong mag-uban tanan gyud. Pagka Diyos nun gyud kayo. Iko kung mobalik ang Ginoo mga luwas gyud ning mga tawhana. Pertig yung inampo ay. Kuhit na din ako. Ampo ba ampo? Oh, ako naniid na gyud ko nila. Pertig yun, awit naman, ampo naman. Hangtod na abot sa bukid. Pagbalik, wa nagpadaplin, sige nag-inampo ay. Ukal delikadong gyud ani. Oy maligas lang. Pagkalawom ra gyud. Nakaisog sa mga tao mo travel dito. Pero ako nakita nga akong mga kasakay, perti gyud pa nga Diyos nun. Si kumapa, kada adlaw, kinila si among agian, ay pagka naaraw gyud mis Ginoo. Usay atong kinabuhi. Diyos nun lang ta, usay kung ano, hangtod ang pangutana, naapagihapon ang attitude sa church. Tell me, kinsa manato dinhi mas daghang pag-ampo sa wapay crisis. Panahon sa storm, kinahanglan nga atong ikalipay nga naman. Kay niini mga crisis, hapit ng balik yun. The eagle test before its trust. Ato pa mo, salig yun na. Akong suwayan, igsoon, kining imong panahon sa kibisi. O niya, imong isuwayan ang imong kugalingon sa pagtugyan sa Ginoo. Ako bito nag-istorya ninyo. Kung akong pa-time, gitugyan na ako sa Ginoo, gibaligya. Naay nangutanan na ako, Pastor, kung sa may sekreto nga, ang atong pagkakristohanon, tinuod yun na revive. Ibaligya imong kalag. Kung sa pagbaligya. Number 1, imong time. Kanunay baka, gyatagan imong dakog panahon ng Ginoo. Kung wa, ikaduha, imong panahon, talents, nagpagamit kas Ginoo, anytime, kanay magkinanglan. Kanihan ay nagtawag na ako, Pastor, ay ko'y hangyo, sa man, pagpaampo ko. Kay naami adtuon karon nga ang Bible study usa ka dako nga pamilya. Mag-Bible study mi nga kining tibok pamilya Adventista. Uy, good. Pagampo ta. Ako niini karon si manaha mag-fasting at prayer mo. Sunod buwan di pa matapos Adventista na. Pasalig nila. Dito ko kinatarka nagampo ko sa Ginoo. Ining wali nako magkabautismo kog napo kakalag. Naunsa ba hinoon tong waliha nga sige mag-uwan, wa na may nanambong hinoon. Sige migbasa. Pagka Birnis, mituwak. Ay wa na gihapon na nambong. Ay wa na anad naman sila. Ang nambong perti lagi gabaya. Ang among gihimo, namisita na lang mi. Onya, at di pagkasabado, ako gitigom ang mabaptisi, candidates. 14 kabuok. Pero pagbautismo na, ang natungha na paghapon, napulo rasab. So isakto rasab di sa gipangayo na ako nga napulo. Sa inay panahon nga mangayo gud kas Ginoo. Di ba? Mangayo kas Ginoo. Kunya imo pangayoon Ginoo, tabangi ko sa pagbiya sa akong kugalingon pagdaog. Kay kini akong kugalingon, ganahan ba ko karne? Ako isurihan mo, kung saan na ako magdaog sa karne, ning Ginoo pangayo ug kamo pagkatagan. Wow! Niya saad Ginoo. So mangayo ko sa Ginoo, atagi ko gahom sa pagdaog sa akong gana nga di na ko mukaog karne ugma. Pagka ugma sultihan ti ka, God is good enough. Naka-experience mo sa powers Ginoo. Hangtod karon wa na ko kaog karne. Sa kapanahon miingon ko sa Ginoo, Ginoo kinahanglan ko sa imong power.
Di man ko kadaog kay kining isda perting lamia magyud. Pero karon nagtan-aw ko sa imong sadi nga kining mga isda na ani mga sakit hilabi moadto sa mga sewage ngugaw. Unya unya moadto sa limpyo nga kadagatan unya makuha siya nagdaag sakit. Unya nagtambag ka nga karon ato nagbiyaan. Ugma mo biya ko, tabangi ko. Ang pangutana gitubag sa Ginoo akong pagampo wa. Sultihan tiga pagkaugma hangtod karon wala ko kawisda. Mangayo ra di ay. Ang pangutana nangayo ba ka? Kanang wa pa katagabiya, wa pa gyud ta nangayo. Mangayo di ba ugma mo sab na ka. So nganuan kay ni ang tambag sino. Ingon sa Ginoo, okay, kining mobiya na kog snacks, mga saturated fats, mga soft drinks. Nabiyaan yun kinilaw, awan biyaan mo. Tanan. Sa ato pa, tanan sa diha, gatas, itlog. Iko Lord, ugma, di na ko mukaog itlog. So hangtod karon gatas. Sa ato pa, pangayoon na din ni Ginoo. Kinahanglan kag total nga pagtugyan sa Ginoo. O sa kapanahon ako gisulti ninyo, nangayo ko sa Ginoo sa nagpaghimo og halad. Kay nang hatag ra ko kapulo, unya nangawat kog halad. Sa nagtan-aw ko sa Biblia nga ang halad di ay dako pa sa kapulo kasagaran gi-practice sa mga Hudiyo. Ako wa mo ko kahinumdum nga akong halad dako pa sa kapulo. O wa gyud ay ko katuman. Unya daghan di ay kong problema, unya daghan pag-utang. Unya I learned to trust. Sige Lord, this is the right time. Mangayo na sab ko nimo. Musugod na ko ginughatag unsa kada kong kapulo mo akong halad. Abi nimo pagkatapusan sa buwan naghatag nako. Pagayoon na di mo. Sunod akong giingnan akong asawa nga atong improve gikan sa GS himo na tong 12. So gihimo na mong 12%. Usa ka panahon akong giingnan ako asawa magampo ta. Mangayo ta sa Ginoo. Ang atong ihatag halad dili na 12% kundi 30%. So among gibutang sa Ginoo ang 30%. God is good enough. Ang pangutana, kanus amang kamuhatag pagka sa imong pagtup, panahon nga naa kay kwarta? Ayaw. Panahon sa imong kalisod, that's the right time. Kay kung panahon nga naa kay kwarta muhatag, natural na magkay daghang kwarta. Pero maumao pag hindi mo kwarta ihatag, nagpakita na ang imong kalag imong gibaligya sa Ginoo. Pila man nato din naglisod? Simple kayo. Panahon ni Elijah, may ingong Ginoo, Elijah, biya ka. Adto ka sa Sirapat. Si Elijah nga, di magkupadtuon sa Ginoo sa Hudiya, sa Samaria. Na ang Samaria, 30 kilometers naman. Unya, maadto kong Judea, mga 50 kilometers, kapin. Niingon na, ayaw dito sa Samaria, adto sa Judea, ayaw dito sa mga tao sa Ginoo, adto ka sa Hintil, sa Sidon. More than 100 kilometers. Ginoo. Kuya, pag abot dito sa Sidon, ano siya nahitabo? Pag abot mo sa Sidon, moabot si Elijah siguro dito mga tulok adlog lakaw. Gutom ka, wa pag inom, unya moagi pag ka sa Sikos, ini pag yun, unya, patuon ka dito, wa pa kakibaw unsay pagkanon. Pag abot mo sa Sidon, siya, matangkaan mo diya sa village of Sirapat, na adin Sereptam, kita ni mo din usa ka babae, pinakapobre sa tanang pobre sa Sidon. For what? Tuwa ka mangayog pagkaon. Imagine, pabyaon ka sa ibong lugar, nga tuwa ay bibilyonaryo, unya dayon, panhion ka ning layo kay nga lugar, unya hintil pagyod, papangayoon pagyod ka, dito pagyod ka mga pinakapobre, the poorest of the poor. Si Elijah nangayo. Babaeng balibad siya, Sir, duha ra gyud ni pagkaon na mo sa akong anak karon. Human ani wa na sunod, patay na mi. Siya unahan lang gyud ko. Siya, Sir, hibaw gyud ka. Pobre bawo gyud ko. Siya, you will never run dry. Ang mga taong pobre nga musugod nagaghatag sa Ginoo, magka-experience siya, they will never run dry. Nahibuong siya sa iyang pagpakaon ni Elijah ng dugab. Kumadkaon iyang gitanaw ang iyang sudlanan. Na may sudlanan. Na sa dito'y trigo. Na sa dito'y oil o flour. Giluto niya. Nagkakaon siya. Samtang nga nangaon sila nga nang dugab,
nakita nila mabati nato dito nga ang masilingan ng hilak kay gutom mga parinti. Uya nadungawan nila ilang giinbitar pagkaon. Pagtan-aw nila kay naapay may habilin. Giluto nakakaon mga parinti. Sa diha nga nakakaon ang mga parinti, ang mga silingan komunidad nakadungog nangay pagkaon. Nakakaon. O kadtong nanguli sila, nahibaw ko nga nalipay ito sila. Sa ilang pag-uli, nahinumdum siya nga ano mga naa may sobra pirmi. Pagtanaw niya na may sobra, gisod niya sa mga sudlanan. Ang babaeng balo utangan, kay kan pobre, o gisugod niya pagbayad sa iyang mga utang, nasulbad ang utang. Listen, magkatunay ison. Kung tao ka sa Ginoo, dili maka-experience mo biya gyud ka sa imong comfort zone. Ikaduha, kinahanglan maka-experience gyud kag sacrifice. Ang sacrifice buti pasabot, dili tungod kay naa kay imo gihatag kundi maumao pag gyud imo pag himuon, that is sacrifice. Nakasabot ang sacrifice. So kining babae naka-essential sacrifice ug miadto siya didto sa babae. Ang unang gihatag babae ang iyang tanan. Meaning ang ikaduhang lesson, kung maghatag ka sa Ginoo, siya gyo'y unaha. Ayaw anang sobra. Siya kinala kihatag sa Ginoo, kay sobra naman eh. Ayaw. Gamay rang Ginoo sa imong mata. Kung ang Ginoo mo'y pinakadako nimo, unaha siya. So ayaw ihatag sobra. Ikaupat, ang Ginoo naghisgot nga kung mangayo kag tabang, dili rason sa iglesia hasta sa mga hintil. Kisa may dakog amot sa Adventist Hospital Cebu. Adventista di ay. Kasi pinakadako sa program nila ni Himaya Gamot, di man ito mga tumutuo. Kung naamoy program, papila! Naamoy project sa church, kana inyo mga kumpare, kauban ninyo sa negosyo, kana inyo mga kaila, nami project din he. Kung naamoy community service, nami feeding din he. Papila sila. Dayon, ikalima, kung mangayo kag tabang, tanan pangayuan. Even the poorest of the poor. Kisa ay pinakapobre din nga tao. Patabanga. Kaya naatay kinay Adventista di. Lani siya pastor, kay pobre man ni, kita lang mag-amot-amot. Ayaw! Kung amot sa simbahan, pamuton sila. Sa ilang kapasidad. Kay maubito, nagsigil lang silang pangayo, pobre sila. Kay wa na abre ang opportunity. Door of opportunity. Closed. Kay wa sila kay experiences palangin sa Ginoo. Pahataga sila. Aron nga ang Ginoo mububo siya ang palangin. Ang isa yan, never run dry. Never run dry. Kaysa may pinakapobre din eh. Ako napasalamat ko ni Brother Lamoren dito ko sa ilang seminar. Doon na sila, panahon sa ilang inamutay ba ni Brother John Lamoren sa Bohol. Ipaamot man ang mga bata. Kaya nag-ingon ko, hasta ang high school, college, pamuta. Ang hasta elementary man. May amot man. Ang usa ka inahan nga buros, gipapil amot. Pila may imong amot, pila imong isaad na imong bata na asimutian. Apil pag-amot. O ingon ko nga, kanang mga bata nga, gagmay pa imo na gitudlo. The best legacy ng katudlo sa kanan, gagmay pa, bisag na asatian, halaran ni. Ikataos bata, hatagi halad. Hangtod madako siya, maanal siya. Nagbutang siya, bahandi dito sa langit. Mamanigitudlo na to. Pero pila man nato din nagpractice. Ana, kunya sultihan ti kay gawas bata healthy. Nga naman, ato gitugyan sa Ginoo. Pero ato mga anak, hasta college, wapay hatag-hatag og kapulo og halad. Wa man nato praktisa. Napasatiyan, sugod na. Train up a child the way he should go. Sawa pa, gawas, isugdan na nimo. O niya, pa-experiensyahan sila sa usa, hatag. O niya, niining higayon na pamutang pobre. Sunod, ang hitabo, kung imong unahong Ginoo, nakapakaon ka sa tao sa Ginoo, pakanon ka. Sunod, nakapakaon ka, katabang ka sa imong maparinti. Sunod, nakatabang ka sa komunidad. Sunod, nakabayad pa ka sa imong utang. Kadtong babae, kung wala to, giuna ni ang Ginoo, di gid siya, namatay siyang utangan. Daghan nato din nga matay nga utangan, tungod nga naman, kay wa niya na partner ang Ginoo siyang kinabuhi.
So karon igsoon, di ni nako tason, ang ako lang mao. Nga magkat-on ta. Ihatag na ba nimo sa pagbalik sino imong time? Ihatag na ba nimo imong talento? Ihatag akong giingon sa akong asawa, bisan unsang orasa, bisan unsang adlaw, bisan unsang nga mga panahon, kung mahimo ko na imo tawag nako, moadto gyud ko. Bisan problema karon gikan ko ron nag-anuwin sa Cebu Doctors. Kaniha doon ako gadto dahil dito na pa kay naay problema. Ano man, isa unsay problema. Wa mo koy training ana. Naay pastor, unsaon na ko bayad sa akong utang o may training ko ana. Pero ako na doon. Pastor, na ako'y project pastor. Adtuon ako. Pastor, gisamok mi sa bad spirit. Adtuon na ako dito. Pastor, nag-away mi sa akong pamilya. Bisan unsang request. Pastor, unsaon ni namo nga mauswag ning among pag-alagad. Tanan. Adtua. Ano man, paggamit sa Ginoo. O kung imo gamiton imong talento, mo nagingon ako bisag gabi pagkadlawon tawgon ko moadto ko. Tungod kay nakasaad ko sa Ginoo, magpagamit ko sa akong time, sa akong talento, dayon sa akong body. Akong body paggamit mo sa Ginoo, sana. So, ako ang nagihawasan. Unya, humanag body, akong treasure. Akong kwarta, ako na sa gihatag sa Ginoo. Unya, ako nagisulti ninyo nga, ang ato karon saon man ta pagbuhi sa Ginoo. Kung naghatag na ka sa Ginoo sa imong offering. Unya nagingon dinhi ang paghatag, offering, pledges, unya dayon tithes. Kaya pong tana, pastor, so may hitabo nimo. Siya ang akong pledges, dako pa sa tithe. Ang akong offering, dako pa sa tithe. Ug ang Ginoo nagpanalangin. Kaya ba isoon? Wa ako pasagdi sa Ginoo. Pangutan na, pastor, may kay nagtrabaho man ka, daghan mi. Puay, nagtrabaho ako na lang isa. Ya, pastor, na ako estudyante, na pa'y gihatagan ako estudyante. Ano naghatag ko, panahon nga magmatinud-anon kasi panahon sa kalisod. Kanang panahon nga lisod yun ka, dinha himua ipakita ang imong pagkamatinud-anon. Mao na'y tinuod nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Pinsa man ninyo karon naglisod. O this is the right time, ipakita ang inyong pagka-faithful. Di ba, isoon? Ayaw, daghan mo kwarta. Ako nga mong kwarta karon, sweldo. Pastor, ang imong sweldo, 40. Kaya karon, saan na mabilin siyang sweldo? Wala, oy. Kung sweldo mo ibasihan, wala mabilin. Ano man? Pila ramang mabilin sa among kapulo. Kunya, kami nagsabot, Miss nga ang among offering, himuon ng 50%. Unya ang among pledges 30%. Kung tana may mabilin. Among tithe 10%. Unya ang among tax 10%. Dinhi atong tan-awon unsaon tagbuhi sa Ginoo. Pero ako nag-ingon na unsa man pasyon nag-promote kag 100%? Ayaw. Nga akong buti pasabot nga magmatinumanon ta sa Ginoo. Himuan ninyo more than your tithes. Ang inyong offering. Himuon ninyo more than your tithe ang inyong pledges. O kung inyo ni himuon, dinhi the open door of opportunities. Ihatag si Ginoo ninyo. Tungkol kay wala naman tayo laing panahon magkisuunan ang ako mo na nga. Eagles, maingon dinhi, magbag-o sila. Katapusan ingo, ang eagle, andam na siyang pag-retire. Sa diha nga mo retire ng eagle, nag-ingon dinhi nga, iyang tangtangon ang iyang tangtangon niya ang iyang eagles retires until new feathers grow. Muadto siya dito si iyang salag, ang eagles, o niya, katong iyang makaraan nga balhibo, iyang tangtangon, ang iyang karaan nga mga kuko, iyang gitangtang, iyang ibang dito sa clip, ang iyang beak, hangtod matangtang, o niya, magkadugo siya. Tangtangon niya ang iyang magkaraan ko ni adto hiptabua magpaabot siya dito. Nga wa nagpasamok tuar gud siya hangtod nga motubo na. Matod pa mas kusgan pa siya sa una sa diha motubo. Nag-ingon balang kasulatan just like an eagle. Nagapaabot hangtod nga siya makabaton og kusog dili maluya. Ining panahon sa atong crisis
this is the right time. We need a golden silence. Ato itugyan tanan sa Ginoo, ang atong mga kakapoy, tungod kay tiguwang na ang atong inanatawag no sa atong pag-alagad, nag-anam kaluya, kunya kinahanglan ta pabag-o pinagi sa unsa sa atong pag-renew, pagbalik sa atong pag-isahan. Inaot punta nga Ginoo mobalik na sa di madugay. Biyaan nato. Kining atong mga butang biyaan man eh. Ang atong magkabtangan. Unya kung ang Ginoo mobalik 3 ka tuig karon, 5 ka tuig, 10 ka tuig, 20 ka tuig. Unsa imong plano sa imong magkabtangan? Unsa imong plano sa pagpangandam? Ako naging na akong asawa. Uban nato mga butang, ato nagi balik. So una na ami pagpayag. Isod mi among gipapuy-an hangtod nawa to. Wa gyud bayad nagpuyo. Nasa mi payag ngamon tang pabangan tungod sa kalisod, siya ato lang ni himong ministry. Apuy-on nato mga tao nga lisod, way bayad-bayad. So karon wa gyud nay bayad-bayad igsoon. O yan, plano may unsa pay lain nato kuan. Ang among namiyuta sa una nga among gibaligya. O 1 million, wa man palit. Yan si ato lang sabi idunit. Magigsunan. Wa man na dayon ang among giplano nga kondisyon ni Ryan Oy o ni Jojo Lamurin tungod kay wa kapasar ingko sa goy pay plano sa Ginoo nganong wala ni ato gihapon gihamiton ni sa ministry. Ang atong utok kanunay na sa Ginoo, na sa Ginoo. Kung atong mao ni gingon ni John Wesley is try to make what ourselves always available. Kung doon na may atong ginahuna, gingon din give me 100 men who desires nothing but God. Give me 100 men who fear nothing but sin. Ang sunod niya, and I will shake the world. O kung kini mahitabo sa Kristohano ni katapos paano, makita karon sa mga pangulo sa iglesia, makita sa mga membro sa iglesia, kini nga kinabuhi, ang Ginoo mobalik na. O kinaot pa unta nga karon atong mensahe, magkahimo ta pagigsaad sa Ginoo karon, himuon na nato ang pagkamatmanon. Give all to Jesus. Give all to Jesus. All to Jesus I surrender all. Kung sa patong awit na to, God is big, so strong, and so mighty. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Memorize man na to. Kung sa pagyod, seek ye first the kingdom of God and all these things na memorize na nato ang ato karon ang pag-practice na lang o ikinabuhi kung unsay atong libawan. Amen? Offer ko prayer igsoon ni tagnaa. Katong mga tao nga nag-struggle sa ilang kadaho, struggle sa ilang pagduduha. Ang Ginoo karon niya uban nato. Naghatag natong paglaom. Nga bisan unsa kabugat naa siya aron sa pagtangtang. Karon sultihan ta mo human nga kini inyo idedikar sa Ginoo sa atong pagtindog karon. Sultihan ti ka mawa na ng kadaw og pagduduha, magsugod na ka sa bagong kinabuhi. Kung naa nato din hindi may nampuon, nya sunod adlaw, sultihan ti ka you'll never the same person anymore. Kung dili ka magbasa, karon himasa na ka sa Biblia. Kung naay mga pagkinahanglan sa mga tao, you are there. Kung nag-struggle ka mahitungod sa imong pagkaon, the same procedure. Ask, and it shall be given. Kung wa pa kakahatag sa imong one plan offering, this is the right time. Sugdi lag 10%. 3 months lang. Kanya pagkitaon kas Ginoo. Sa karon nalipay ko nga kita karon naata sa 18% sa atong increase. Pero pagtan-aw nako sa kinini ang sikihor, dako man sab sila. Abot man sila sa mga 25. Pagtan-aw nako sa Negros, 65 man. Karon ang East 129.9. Pagkadako silang increase. Ang pinakadako ang Samar 189. CBC 18%. Pero sige lang, at least nga nakaabot ang 18. Karon mag-ampo ta. Ngano nakaabot sila kay karon ang tanan nga mga workers nila may appeal promote. Mitabang. Kung karon gabi tanan nakadungog. Sama sa atong isuon didto sa Bakilid. Siya pastor, nagsugod na kog hatag og one plan offering. Kay nakapaminaw ko nimo dito sa Cebu City nga nagwali ka
Miyerkules, Biyernes nagsunod ko. Ato pagpatindog nimo may apil ko o gisugdan ko na ako pastor. Karon naka-experience ko 3 times ang akong sweldo dunay naabot nga mga panlangin. Awa man nagsag Ginoo nga datuon ka pero ang katingalahan niya na 4 times ang iyang income ikumpara sa una so pa siya nag-practice o one plan offering. Let the door opportunity opens. Kinahanglan nga imong sugdan. Kanang mga asawa nimo nga nagduha-duha sultihi, mga bana. Mga bana ninyo nga di tumutuo, bisa di sultihi. Kay mo ni panahon nga makabaton tag kalinaw. Og ang kalinaw, ang upat ka butang nga imo magkong benefits, physical, mental, social, spiritual, og financial. Kung gusto ka maka-experience yan, you can join with me sa pagtindog karon. Asa man ka, tindog, magampo ta. Kung gusto ni mo madaog kini, tanan na ito gisultihan, tindog, magampo ta. Sultihin Ginoo, na nakasala ko Ginoo, pasaylo ako, musalig na ko nimo, bisan panahon sa kalisod, musugod na ko sa pagkamatumanon. O niya akong gihangyo nga katong mga tao nga musaad ani, you can join with me, pagtindog karon bisag asa mo napita. Kining niya sa tubangan, nga musaad, nga mag-usab na sa inyong kinabuhi, palihog, tindog diya sa inyong likaranan. Magampo ta. Mga kaigsuonan nato nga naa sa kalaing dapit nga naminaw karon, you can join with us. Katong mga tao nga naay problema sa ilang pamilya o pag nasulbad sa ilang family relationship, please tindog, magampo ta. Naaba din ha kanon nga problema ninyo, wa pag nasulbad ang inyong sakit nga dugay na ninyo gihambin, bisan tuod nagtumar mo sa inyong tambal, karon tindog igsoon. Problema ninyo sa inyong projects, nagkalisod-basod mo sa inyong pagkinabuhi karon. Ato itugyan sa Ginoo nga sunod bulan, pila ka mga bulan di na mo ka-experience anim. Pagampo ta. Diyos nga balaan, aniya kami kagtindog. Kini pagtindog na mo Ginoo tungod kay musaad na kami sa pagkamitmanon. Tangtanga among kadaw, sa di madugay mo balik na ka. Bisan ang yawa, wa nakhibalo sa duol ni mga pag-anhi tungod kay kalit. Busa andamo ni mga kinabuhi. Tangtanga namo Ginoo ang pagkataspukan. Himuha kami imong tao sa pagtuo. Nga gikan karon magmatinwano nami. Imo nakita ang imong gahom Ginoo nga sa kisinetian ni Brother Clint. Nakita nimo giunsa nimo siya pagpatubo, pagpauswag og siyang pagidait. Nalipay kami sa paghisgot kaniha ni Sister Mary Grace Rose. Na samtang giingnan siya sa doktor tungod sa iyang problema sa high blood, diabetes, unya doon na siya buho sa heart, nga either asay luwason siya o ang bata. Apan Ginoo, tungod siyang pagtuo, ang nag-ampo kami. Kuman sa among unwinting dito sa Kapitol, miingon ko niya, Sister Mary Cross, pangayo karon sa Ginoo, kanus akayohon. Siya pastor, kuman ni ining atong pag-ampo usa ka semana mo balik ko sa doktor pagpa-check up. Akong pangayoon nga wa na ni. Salamat sa Ginoo nga wa na nabuwa ang buslot sa iyang heart. Unya normal ang iyang pag-anak. Dili mahimo sa tao, ikaw makahimo Ginoo. Kini gahuma, mao gihapon gahum nga manalangin sa mga tao. Mao say gahum nga makatabang sa tao sa pagbiya siyang bisyo. O karon dungga Ginoo ang ilang mapagampo. Palihog ilitok. Kung asa mo karon dinhis tibok kalibutan nga naminaw, tibok Pilipinas, ilitok ang inyong problema nga inyong pangayoon sa Ginoo ug akong tapuson sa pagampo. Ginoo, nakita nimo ang struggle sa imong mga anak. Dili sa yon. Apan salamat nga dahil buhi nga Dios nga kasaligan. Gibuhat ka nimong langit og yuta, giarrange nimong mga kabituonan, gipakaon nimong tanang binuhat bisan patay imong gibuhi. Aside ko nga ang ilang mga gipangayo karon gamay ra gyud kay Ginoo. Og nagpasalig ka nga bisan unsay among pangayoon uban sa pagtuo imong igrant. Dalaygon ka Ginoo suway katapusan imong himaya. Dunggang ilang pagampo. O karon tubaga ang tanan nilang gipangayo sumasilang pagtuog sim pagkamutanon nga ilang mailang nga ikaw na minaw gyud ay nakig-uban namon ining mga meeting. Among gipasmatan ikaw og dalaygon ikaw Ginoo sa katumanan sa imong saad sa ngalan ni Hesus among gipangayo. Amen and amen. God bless you.
dawa apan wala gayud kami tagad. Gipadlong gitambagan ka, wala lang nimo pagtagda. May adlaw raw niya magbasul ka. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka. Kay basin punog wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kunog makapa ulahin na. Sa kagabi undo na kay panan, awon si Jesus kanimo mipahiyon. Ug siya miingon ikaw iyang pabalikon, aron dunay kinabuhing dayon. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka. Kay basin kunog wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kunog makapa ulahin na. Tinguha alang yun makabalik ka pa. Sa pag-alagad sa Ginoo ta, daghang balatian ay ang paghulata. Samtang basko ka pa alagad na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka. Kay basin ugma wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kung ugma ka pa ulahin na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka. Kay basin kung ugma wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kung ugma ka pa ulahin na. Kay kung ugma ka pa ulahin na. Akong hiyang tanan sa pagtindog alang sa closing prayer. Among silimbahon dalaygon na mga Dios sa manamo na kas mga langit, ikaw ang gipasalamatan sa iyong pag-uban kanamo. Salamat usab sa among mga kaigsuonan nga makagihon nga nagapaminaw. Naghangi kami kanimo iyong balang espiritu manas matag usa kanamo. Samtang kami magapadayon sa pag-alagad kanimo nga mulahotayon. Salamat Ama sa iyong pagtubag sa ngalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsuonan ug maayong gabi tanan.